Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng konting kaalamang legal. Binabati ko muna yung aking mga subscribers, mga viewers, at yung mga bago pa lang napapagawid dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood nitong aking mga vlogs. Marami po kayong matutunan dito. Basta't tungkol sa mga real estate transactions. Ano po? Kung nagustuhan nyo itong aking magiging vlog ngayon, ay paki-like ninyo, subscribe yung mga bagong viewers ko, share para mas marami ang nakakaalam o makakaalam nitong aking mga vlogs. Okay, so ngayon, meron tayong panibagong topic. Ito ay simple lang pero mahalaga din at it is worth discussing it with you. Okay. Ang topic po natin ngayon ay paano ba natin malalaman talaga kung halimbawa ang isang notaryo publiko ay commission talaga na notary public ng korte. Okay, alam niyo po ang notaryo publiko ay kino-commission pa yan ng korte. Hindi lahat po ng abogado ay nag-a-apply ng pagka-notaryo publiko. Hindi sila nagpapa-commission as notary public yung iba. Pero ako, kagaya ko, I'm a commissioned notary public at yan ay ina-applyan namin sa korte. Ang period na ibinibigay ay kapag natanggap ka na as commissioned notary public, mag-oath ka, at ikaw ay binibigyan ng korte ng 2 taon na panahon, period, para magnotaryo ng mga dokumento. Okay, so yan, ang topic po natin, paano ba natin malalaman na commission ang notary public at hindi ito basta yung mga fly-by-night na notary public? Ano po? Number one, siyempre, pag pumunta ka sa opisina ng isang abogado, notaryo publiko, may opisina yan, maring makita mo talaga yung abogado dyan, at kung wala man siya, pababalikin kayo at para sa kung saan available ang lawyer, saka yan notaryohan ang dokumento nyo. Okay. Dapat may office, may secretary, kita nyo naman, at maayos naman ang opisina. At alam nyo na doon ginagawa ang mga dokumentong kailangang notaryohin. Okay, number 1 yan. Ano po? Okay. Ngayon, sa mga dokumento kasing ninonotaryo, tinatatak by stampad na lang pag minsan yung pangalan ng notaryo publiko. Kagaya ko, Attorney Emmanuel E. Murillo. Nasa unahan yan ng stampad, makikita nyo sa huli. Kung saan, sa ibabaw niyang pangalan ay pumipirma ang isang abogado, notaryo publiko. Okay. Sa ilalim ng pangalan, ang usually, ang inilalagay ay notary public. Notary public under the name nung mismong lawyer, nung notary public. Inalalagay yung title na notary public. Ngayon, ang susunod dyan, makikita nyo doon sa stampad na yon ay merong nakalagay na notarial commission for the year. Halimbawa, Notarial Commission 2025. Pagkatapos, ang susunod niya na linya ay Commission expires in 2026. Kagaya ko ngayon, nag-renew ako ng 2025. Matatapos ang aking commission ng 2027 pa. Okay. Ako pala ay mali. Ako pala ay nag-renew ng 2024, 2025, buong 2025, buong 2026. Kasi nga, 2 taon ang ibinibigay sa notaryo publiko na magnotary ng mga dokumento ng korte. Pag nabigyan ka ng komisyon ng korte, being a notary public, ikaw ay mayroong 2 taon para magnotaryo ng dokumento. Okay. Ang susunod na makikita ay yung, kasi kami taon-taon
nire-require kami ng PTR, yung PTR at inilalagay yon sa sa stamp pad namin pag notaryo publiko ka. PTR number. Ano yan? Professional tax receipt number. Inilalagay yon. As a professional, kumukuha kami niyan taon-taon. So, every year, dahil 2 years ang term ng notary public, taon-taon pinapalitan namin yung PTR na yan. Nakalagay yan dyan. PTR number issued on kung kailan na-issue yung PTR. Usually, kinukuha namin yan at the beginning of the year. January yan. Mga first days of January, punta na kami sa City Hall o sa munisipyo ng inyong lugar kung saan kayo commissioned as notary public o saan ang residence mo at doon ka rin nagnonotaryo, punta ka ng City Hall, kukuha ka babayad ka ng PTR. Okay, so yan, nakalagay din dapat yan doon sa stamp pad, PTR number. Okay. Ngayon, meron namang susunod dyan yung yung roll number namin. Alam niyo po ang mga abogado, merong listahan ng mga abogado sa Supreme Court. Nung kami nakapasa bilang mga lawyers after passing the bar examination, after oath-taking, ay nire-require pa rin kami na pumirma sa mismong roll of attorneys. At binibigyan kami kung saan ka napapirma, may number yan, ay yun ang magiging roll number mo. Kagaya ko, ang roll number ko ay 53766. Yan ay sinasama halos yan pag nag-file kami ng pleadings, nag-file kami ng kung ano mang pleadings, usually talagang nakasama yung roll number. Dapat makita natin yan sa stamp pad yung pag in-stamp na yung pangalan ng notaryo publiko. Kasama yung roll number. Okay. At usually ang panghuli dyan yung ang inilalagay kasi kami po, ang mga abogado, meron kaming yung continuous learning ng mga batas, kaya kami every 3 years ay may tinatawag na mandatory learning, MCLE. Ngayon ang MCLE ay MCLE 8 na. Ibig sabihin 8 beses na times 3, 24 years nang akong nag-aaral every 3 years. Requirement po kasi yan ng Supreme Court. Yan ay ilan ba? 42, 48 units na kapag hindi mo nagawa within a particular period of time, kasi alam ba 3 years nga, pag nag-lapse yung 3 years na yon at hindi ka nakapag-aral uli, hindi ka nakapag-enroll sa MCLE classes, ay hindi ka muna allowed na magawa ng mga pleadings, na hindi ka allowed magnotaryo kapag nakita yung MCLE mo ay paso na. So, ang mga abogado pinipilit na ma-update ang kanilang yung MCLE requirement. Kagaya nga po ngayon, ang requirement na ay MCLE 8. Mandatory Continuing Legal Education. Yan, MCLE. Opo. Yan ay inilalagay din sa sa stamp pad ng notaryo publiko. Yan po ang makikita nyo lahat sa dokumento. Yung stamp pad ng abogado na dapat ay kompleto yan. Pag yan ay kompleto, ma-assure kayo. Pagkatapos ang parties nag-appear before the lawyer, lalo na yung mga importanteng mga transaksyon, deed of absolute sale ng real property, mga mortgages, mga pagsasanla ng property, at kung ano-ano pang mga kailangan na dapat ay notaryado ang dokumento. Dapat ay in the presence of the lawyer.
Okay, so yan po. Yan ay tip ko sa inyo, mga tips yan, na ang pagdadala niyo ng inyong dokumento na mahalaga na ipapanotaryo ninyo ay talagang commissioned na notary public. Bakit po mahalaga yan? Eh kasi po baka later on kung mapa-asunto tayo o madala yan sa korte, ma-question pa yung legality, yung validity and legality of the document. No? Kung hindi siya commissioned really as a notary public. Okay, so yan. Sa susunod pong vlog ko, pag-uusapan naman natin tungkol din sa notaryo, pero pag-uusapan natin ano bang mga dokumento ang nire-require talaga ng batas na notaryado dahil kapag hindi notaryado, ito ay hindi enforceable. Hindi mo mapapatupad ang dokumento kapag hindi notaryado. Okay, so hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sana po ay magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Thank you very much.